Hello, I'm Dr. Joseph Lee, your friendly urologist. Ngayon, sasagutin natin ang ilan sa inyong mga katanungan. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. Just click the notification bell and subscribe para lagi kayong updated. Mula kay Tyron Sagong, Doc, tanong ko lang po, meron po kasi akong nararamdaman bukol sa kaliwang tagiliran ko. Hindi naman ito masakit. Ano po kaya ito? Now, we have to see, examine, do physical inspection, 'di ba? Yun naman ginagawa natin lagi kung ano ang bukol kasi either it's very superficial, not encompassing the lower back muscles, no? Kasi ang mga unang pwede nating maisip kasi is baka lipoma, 'di ba? Fat accumulation that tends to be benign at pwedeng magmukhang bukol sa ating tagiliran, no? Kasi pag siisipin mo naman, if it's a organ system mass that has extensively encroach into the outer layer of the skin, dapat rin suruin yun, mga ganon, no? Pero initially, pag nakikita natin na meron tayong mass, hindi naman fixated, the initial impression would be lipoma. Taba kasi yun lipoma. Now, para ma-check natin maigi, pwede tayo mag-MRI. MRI is very good kasi isama na natin ng muscle tsaka bone structure para makita natin from the outside to the inside kung meron extension yung bukol para ma-identify natin kung really there is internal organ extension from the outside. Mula kay Code M3402. Doc, kaya na-ask kung ano po ang ibig sabihin ng pagsakit ng tagiliran. Noon una kasi isa lang tapos naging dalawa. So ibig mong sabihin unilateral tapos naging bilateral. Tagiliran kasi is a general consideration of a symptom, no? Lower back pain or lower flank pain. So marami yan. So are you talking about muscular in nature? Are you talking about organ-related? So, nandyan yung ating kidney and other organs, di ba? Or it is bone o yung skeletal system natin, yung mga osteoporosis, spondylolithiasis, mga ganon, scoliosis, pwede rin yon. So, how do you define ang tagiliran? So, siyempre, diagnostic tayo. We can do CT scan, we can do some blood exam para makita natin, 'di ba? Kung ito ay related to muscular or organ system before we can identify and classify ano talaga ang kondisyon. Okay? Mula kay Calgen, nakakawala po ba ng hemorrhoids ang pag-inom ng spirulina? So, it depends, no? You have to qualify if your hemorrhoids or yung almoranas mo is internal or external because we have to qualify that and delineate that. Kasi pag internal siya at extensive, malaki na yung hemorrhoids mo, baka surgical intervention. If it's an external hemorrhoids, maliit or parang skin tab, siguro manageable pa, siguro nakakatulong ang spirulina in improving the circulation. Kasi hemorrhoidal vessels yan di ba? Yung perfusion of your hemorrhoidal vessels. Siguro makaka-improve at hindi lumala ang hemorrhoids. But remember, at the end of the day, we tend to do hemorrhoidectomy, yung surgical intervention rin ng mga hemorrhoids, no? So, kung sa ganang akin, pwede naman, no? Because ang spirulina naman, meron silang flavonoids na pwede makatulong sa improvement ng circulation ng hemorrhoidal vessels. Hanggang dito muna at kung meron kayong mga katanungan, post your questions in the comment box below. Dahil dito sa aking channel, tanong nyo, sagot ko. Muli ako po ang inyong Twilight-friendly urologist na si Dr. Joseph Lee saying, hello but never goodbye. Dire-diretso lang ang inyong mga queries at mga komento. Thank you for watching!